Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. So may mga nag-message po sa atin na humihingi po ng update regarding po sa kaso ng mga missing sa Bungeros. Siguro after na mapanood nila yung ating inilabas na documentary doon, nagkaroon sila ng interest na manghingi sa atin ng update kung ano yung mga nababasa natin, no? Well, actually marami naman pong mga sites at mga vloggers ng mga update about dito sa kwentong ito, pero magbibigay na rin tayo ng kompletong detalye. Well, pag tayo naman kasi lagi ang nagbabalita, we make sure na kumpleto lagi yung ating ibinabalita sa inyo, no po? At mamaya mga kababayan, pag-uusapan din po natin itong napapabalita na sasali na daw po ang US sa gera ng Ukraine. Ayan, sasali na daw ang US sa gera ng Ukraine. Gaano po ito katotoo? At bakit humantong sa ganito? Yung dapat sana ay dahil nga ang gusto nga ni Donald Trump, 'di ba, is magkaroon ng tigil putukan. Kumbaga magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. How come na may napapabalita ngayon na sasali na po ang US sa gerang ito? So, dyan lang po kayo mga kababayan at susunod na po ang ating mga balita sa loob at labas ng bansa. So yun nga po, kahapon po ay pinangalanan na po ng whistleblower na si alias Totoy itong 12 pulis na di umano po ay sangkot daw sa pagkakawala ng mga sabungero. Actually 18 nga po yan 18 yung nasa listahan ni Atty. Calinisan ng Napolcom. Pero pinangalanan niya ay 12. Pinangalanan niya in the sense na nag-file na po siya ng kaso sa kanila. And of course, sinabi rin naman niya yung mga pangalan sa media. Nag-file na rin po pati yung mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Ang sabi nga po dito sa Philstar, yung mga pulis na pinangalanan ay sina Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., siya po ay naka-destino ngayon sa Visayas. Si Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, siya po ay Cavite HPG. Si Police Major Mark Philip Almedilla, Cavite HPG din po ito. Tapos si Police Executive Master Sergeant Aaron Ezra Cabillan, Cavite HPG din po. Police Chief Master Sergeant Arturo de la Cruz Jr., Cavite HPG. Si Police Sergeant Master Anderson Orozco Abari. Police Staff Master Sergeant Joey Encarnacion, Cavite HPG din po. Si Mark Anthony Manrique, Anderson Abale, and Police Staff Sergeant Alfredo Andres, at si Angel Joseph Martin. So ito po lahat mga pulis po ito, no? At ginamit nga daw po itong mga pulis na ito para quote and quote ayusin yung mga allegedly ay mga mandarayang sabungero. At ito nga daw pong si Colonel Orapa po ang di umano ay tumatanggap po ng 2 million pesos na payout buwan-buwan mula daw po doon sa kanilang boss A. And aside from them, nabanggit nga din po ni Totoy itong pangalan ni retired General Jonel Estomo na dati pong top 2 man ng PNP po. At allegedly ay alpha member din daw po ito. Ibig sabihin, kumbaga sila yung mga nasa matataas na ranggo dito sa negosyo ni Atong Ang. At ang sabi po ni Totoy, ito daw pong retired general na ito ang nagsuggest noon kay Atong Ang di umano na itumba siya. Pero hindi daw po ginawa ni Atong Ang. Yan si General Estomo. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na boss, patayin mo na si Lindong Patinungan para matapos na yung problema mo na yan. Ngayon, ano pong ine-expect natin pagkatapos nitong pagpa-file ni alias Totoy, no? Ngayon, kapag daw napatunayan po, suspension daw yung pinaka-light na parusa or demotion. Pero kapag grave, dismissal na daw po yun from service. Kasi nga po, administrative case lang ito, kaya siguro wala po yung usapang kulong, ano? Yun pong mga nakukulong, yun po yung mga criminal cases na. Kapag po may nagsampa ng criminal case laban sa kanila, makakatulong din po itong admin case ng Napolcom para ma-build up po yung criminal case.
Pero mga kababayan, wala po dun sa admin case na yon yung nabanggit na retired general kanina dahil nga wala na pong jurisdiction sa kanyang NAPOLCOM since retired na nga po siya. At ang target daw po ng NAPOLCOM is matapos po itong kasong ito, magkaroon ng verdict ng mga hearing lahat-lahat within 60 days. So that's 2 months. Yun ang target nila na matapos ito. Ngayon, ito ang highlight mga kababayan. Nabalita nga po na di umano nag-resign na daw po itong yung abogado ni Charlie Atong Ang na si Attorney Lorna Kapunan. Kilala nyo naman siguro si Attorney Kapunan, Kung madalas kang nanonood ng balita, sikat na abogado to, isang mahusay at veteranong abogado. So ang sabi, nag-resign na daw po ito as legal counsel ni Atong Ang. At ang dahilan daw po is para daw po paghandaan yung impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kasi parang tatayo siyang prosecution dito eh. Nagbitiw na umano bilang legal counsel ni Charlie Atong Ang si Attorney Lorna Kapunan. Pero duda rito ang isa pang abogado ni Ang. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Umuugo ngayon ang usap-usapan na nagbitiw na si Attorney Lorna Kapunan bilang legal counsel ng negosyante at bilyonaryong si Atong Ang, na itinuturong mastermind sa pagkawala ng 34 na sabungero. Kanina, nagsadya sa Mandaluyong City Prosecutor's Office ang isa sa mga abogado ni Ang, na si Attorney Caroline Cruz. Pero anya, We just actually met the other lawyers, just preliminaries. And we'll be having, I submitted my supplemental affidavit. Yun lang naman. We meet the other lawyers and our team as well. So wala pa namang just preliminaries. unang lumabas na out na si Kapunan dahil nais niya raw mag-focus sa paghahanda bilang isa sa mga private prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. Well, kung ako tatanungin ninyo mga kababayan, tama rin siguro yung ginawa ni Attorney Kapunan. Kasi alam nyo, malaki ang porsyento na matalo si Atong Ang kapag napatunayan sa DNA testing na buto nga talaga ng mga sabungero yung nakuha dun sa Taal. So kung magpapatuloy siya bilang abogado ni Ang at natalo yung kaso dahil sa lakas nga ng ebidensya, malaking lamat yon sa integrity ni attorney. Kumbaga, hindi mo na nga naipanalo yung kaso ni Ang, maiisip pa ng tao na ang pinagtanggol mo ay isang alleged mastermind ng isang high-profile na krimen. Tapos sabay ipoprosecute mo si Inday Sara, mahirap yun. Siyempre, sasabihin ng mga DDS dyan, o anong karapatan mong akusahan si VP Sara? Yun ngang alleged criminal, ipinagtanggol mo, di ba? So, I think magandang decision din yung ginawa ni Attorney Kapunan na nag-resign na siya as legal counsel ni Atong Ang, kung totoo man. Kasi, sayang naman yung paghanga ng mga tao sa kanya kung siya'y magiging tagapagtanggol ng isang alleged boss ng isang malaking krimen, di ba? Kahit kasi sabihin na syempre, abogado siya, trabaho lang yung papel niya kay Atong Ang, minus points pa rin yun sa mata ng taong bayan, lalo na kung naniniwala sila dito sa credibility ni alias Totoy, Pero again, nililinaw lang natin, wala pa pong confirmation si Attorney Kapunan na siya po ay talagang nag-resign na. Hindi pa po kasi siya nagpapaunlak ng interview sa mga reporter tungkol dito. Ngayon, kamustahin naman po natin yung ginagawang retrieval operation dyan sa Taal Lake. Ang balita po natin dyan is confirmed na daw po na mga buto ng tao yung mga nakuha ng Philippine Coast Guard. Pero sabi nga po ni General Torre, mayroon din daw na identified na mga buto ng hayop. The suspicious sacks recovered from Taal Lake, where the Philippine Coast Guard divers have been searching for the remains of 34 missing sabungeros, have been found to contain a mix of human and animal remains. Well, normal lang yon kasi nga po, farm yung lugar na yan. Natural na may mga buto ng hayop na namatay dyan sa lugar na yan. So far po ay nasa 5 sako na daw yung nakukuha ng mga divers. Kaso parang marami pong mga nagko-comment sa social media na imbes na matuwa at magpasalamat dahil nakukuha na yung mga bangkay ng mga hinihinalang sabungero, parang pinagdududahan pa po nila yung trabaho ng Coast Guard. Alam mo yung tumulong ka na nga, delikado pa nga yung tulong na ginawa mo tapos pagdududahan ka pa. Doon naman po sa mga nag-comment ng ganun, wag naman po sanang ganun mga kababayan. Kasi sa totoo lang napakahirap ng trabaho ng mga divers na yan. Imagine,
Ang lawa po ng Taal ay may lalim na 50 to 7 feet. So, kung lulubog ka dun sa ilalim, posibleng mabasag talaga ang eardrum ng tao sa ganyang kalalim, ano? At dahil nga po sa puro putik yung ilalim niyan, talagang kapaan talaga ang nangyayari dyan, mga kababayan. So, napakahirap po ng trabaho nitong ating mga divers ng Philippine Coast Guard. Tapos, imagine, sasabihin lang na planted yung kanilang trabaho. Parang napaka-unfair naman po yata nun. Kasi isipin ninyo, kapag walang ginagawa ang gobyerno, sasabihin mabagal. Ngayong may ginagawa naman, sasabihin naman planted. Alam niyo yung lagi na lang may pintas ba? Alisin natin yun mga kababayan. Crab mentality kasi ang tawag doon. Sabi nga sa Biblia, di ba? Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Kapag sinunod mo yan, yan ang antidote sa crab mentality. Yan ang gamot laban sa pagiging utak talangka eh. Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn, sabi sa Biblia. Hindi po ba pwedeng matuwa na lang tayo dahil kahit papano naiibsan yung bigat na nararamdaman ng mga pamilya ng mga namatayan? May kasabihan nga tayo na subukan mo rin kasing ilagay yung paa mo sa sapatos nila. Para maramdaman mo kapag narinig mo na gawa-gawa lang lahat yung akala mo pag-asa na. Kasi para sa kanila pag-asa na yan eh. Tapos malalaman nila o sasabihin ng iba na planted lang. So masakit po para sa kanila yon mga kababayan. But again, wala po akong pinapanigan dito mga kababayan. Neutral lang po tayo. Hindi po ako DDS, hindi rin po ako Marcos loyalist. Sa kasong ito po, nasa mga namatayan ang aking pabor. Nasa kanila po ang loob ko dahil napakasakit ng nararamdaman ng isang taong namatayan. Lalo't hindi mo na nakita yung bangkay ng iyong mahal sa buhay. Nasa kanila po ang panig ng programang ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Carmen Malaka, nanay po ni Edgar Malaka, na nawala sa sabungan ni Atong Ang. Atong Ang, ang masasabi ko lang sa iyo ngayon, malupit ka, isa kang halimaw. Bakit mo nagawa na pumatay ng mga tao? Nasaan ang konsensya mo? 34 na sabungero na mahigit pa ang pinatay mo. Bakit nagawa mo yun? Isa kang demonyo na may sungay. Hindi ka na naawa, napakalupit mo. Birdogo ka talaga. Grabe ang ginawa mong brutal na pagpatay sa mga mahal namin sa buhay. Kung sa pamilya mo mangyari sa pamilya mo yan, ano ang pakiramdam mo? Mabuti at nakakatulog ka pa. Pero sanay ka na siguro. Dahil yung ginagawa mo na yan, hindi lang sa mga 34 na sabungero, ang pinagpapatay nyo. Talagang kayo, mga kriminal. Kung sino man ang lahat ng may kinalaman sa pagkawala ng aming mga pamilya, sana makarma din kayo. Ngayon, masaya na ba kayo sa nakikita niyong paghihirap namin ng mga pamilya na kinitil nyo ang mga buhay nila? Nasaan? Nasaan ang konsensya nyo? Tignan nyo. Ako. Tignan nyo. Matanda na ako. Hindi mo iniisip kung ano ang mararanasan namin na mga katulad namin na mga magulang na may edad na. Dapat ang mga anak namin ang mag-alaga, mag-alalay sa amin. Pero anong ginawa mo? Hayop ka. Wala kang kasinsama. Magsisinungaling ka. Aminin mo na. Ikaw may-ari ng sabungan. Yung anak ko, huwag mo sabihin na hindi sa sabungan mo nawala dahil yung gate pass niya
Nakita namin doon sa sinturera ng pantalon ng anak ko, doon sa sasakyan na pinadala nyo, doon malapit sa amin sa Kalumpit. Talagang napakawalang hiya mo. Yung mga alagad mo, na mga pulis, at iba pa, sana, hindi kayo patahimikin ng mga konsensya nyo sa kasamaan na ginawa nyo. Yan, nandyan po yung ating simpatya. Wala po tayong pakialam sa politika, no? Labas tayo pag-usapang politika, mga kababayan. Kung nababanggit man natin minsan ng politika, that is balita lang. Hindi po tayo partisan dito o nakikibahagi sa kung anong partido. At ang advice natin, sana tigilan na po ang pagsusugal dahil wala po talagang magandang maidudulot yan. Katulad yan, yung kanilang pagsusugal is naging mitya ng kanilang kamatayan. Although, syempre, nandyan na yan, nakikiramay tayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngayon, gusto ko lang pong basahin sa inyo itong balitang ito sa Bilyonaryo News. Ang sabi dito, whistleblower Dondon Patidongan names Colonel Jacinto Malinaw, Lieutenant Colonel Ryan Orapa, Major Almedilla, and 9 non-commissioned officers as members of the alleged death squad behind the disappearance of the missing Sabongeros. May napansin ba kayo doon, mga kababayan? Ginamit na naman itong terminong death squad. Alam ko na kapag nababanggit ito is may parang naaalaala kayo di ba? Pag sinabi mo kasing death squad, normally ang pumapasok agad sa isip ng mga tao dyan is si former President Duterte or yung war on drugs. So I think may way na parang ikinokonekta nila itong missing Sabongero case dyan sa drug war ni dating Pangulong Duterte. Well, sabi ko nga sa inyo, hindi ako DDS, hindi rin ako Marcos loyalist, pero itong mga pamilya na mga nawawalang Sabongero po is parang nananawagan ngayon sa gobyerno na imbestigahan si Atong Ang at yung allegedly na pagtatakip daw ng nakaraang administrasyon sa patayang ito. May puso pa ba kayo? Hindi nyo ba nakikita ang mga katayuan namin para ganituhin nyo kami? Napakasama nyo, Mr. Atong Ang. At ng inyong mga kasabwat. Wala kayong kasing sama. Nasaan ang katarungan? Ang kanilang panawagan, kasuhan si Ang at ang kanyang mga kasabwat at imbestigahan si former President Rodrigo Duterte at ilan sa mga miyembro ng kanyang administrasyon. Ayon kasi sa mga pamilya ng missing Sabongeros, tila nagkaroon ng mga cover-up sa panahon ni Duterte, na isa umano sa mga dahilan kung bakit inabot ng halos 4 na taon bago umusad ang kaso. Despite CCTV footage, Senate hearings, and daming testimonies, Atong Ang has never been arrested, charged, or even questioned publicly. He remains free, powerful, and protected, while the victims' families are left in agony. These crimes occurred under the Duterte administration, which legalized and promoted isabong, dismissed warnings, and allowed the killings to happen under its watch. Well, ano masasabi natin dyan, mga kababayan? Wala kasi akong comment dito Kapag pinatulan mo pa yan, politika nakasunod niyan So we don't want to touch with politics. Doon lang tayo magpo-focus sa kaso ng mga missing Sabongeros, kaya natin ito binabalita. Ang mahalaga lang, kaya binabalita natin ito sa Blessed Reader is yung pakiisa natin na sana'y mabigyan sila ng hustisya, mapanagot ang mga pumatay sa kanila. Kung may tao man na konektado dun sa suspect or kaibigan ng suspect, ibang usapan na po yun, labas na po tayo dun. So, kumustahin naman natin yung mga taong inaakusahan ni alias Totoy na mastermind daw ng missing Sabongero case na si Ginoong Charlie Atong Ang. Kamusta na kaya siya? Ano kaya ang masasabi niya sa mga bagong updates daw sa kasong ito? Like yung pagsasampa ng administrative case sa mga pulis na idinadawit, yung mga buto na nahukay na daw sa Taal Lake. Ano ang pinaka-latest na reaction niya dito? Well, so far wala pa rin tayong update tungkol dyan sa reaction niya. Hindi pa po kasi siya ulit nagpapapress con since yung last na pagharap niya last week, Pero, may mga kumakalat kasi ngayon sa social media. Unverified pa po ito, mga kababayan. Hindi pa po sigurado. Na di umano po, ay nagbabalak nga daw pong lumabas ng bansa si Mr. Ang
at yung artistang idinadawit sa kanya. Ang sabi dito sa isang news article na nabasa natin na hindi pa po ito confirmed. Again, hindi pa po ito confirmed. Ang sabi, Gretchen Barreto and Atong Ang intercepted at airport but still managed to escape the Philippines, now in hiding abroad. Immigration alarmed after fugitive duo allegedly escaped using fake flight clearance. Where are they now? Authorities in panic mode as manhunt goes global. Sa isang nakakagulat at magulong pangyayari, sina Gretchen Barreto at Atong Ang, na dalawa sa mga pinakakontrobersyal na personalidad na iniimbestigahan ngayon kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero ay iniulat na nasabat ng mga immigration authorities sa paliparan, ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan ay nakatakas pa rin palabas ng Pilipinas. Sa oras ng pagsulat nito, pinaniniwala ang nagtatago na sa ibang bansa ang dalawa. Nagsusumikap ngayon ang mga autoridad na maglabas ng international alerts, sa takot na maaaring gumamit sila ng peking travel documents o pribadong ruta para makaiwas sa pagkakaaresto. Sana man lang naglabas ng video or credible na picture yung nagbabalita nito, no? Marami kasing nagsasabi na fake news daw po ito. At may mga nagsasabi din naman na kung walang usok, wala ring sunog. Pero as for me, siguro categorize muna nating false ito. Ha? Fake news muna to hanggang walang confirmation. Kasi kung totoo man ito, hindi naman siguro makakatakas sa media to, di ba? Mababalita at mababalita ito kung totoo man. So I think iwan muna natin yan. Pinakita ko lang ito sa inyo para kahit papano is makapagbigay tayo ng update from the other side. Kung anong sabi nila or kung anong sinasabi ng mga tao tungkol sa kanila. At sa ibang balita naman po mga kababayan, balitang international, US sasali na daw po sa gera laban sa Russia. Pag-usapan po natin itong napapabalita na ipapadala na po ng Amerika yung pinakahinihiling na armas ng Ukraine o yung Patriot Missile Defense System. Alam nyo, sa lahat ng armas, ito talaga yung pinakahihintay ng Ukraine eh. Para nga po madepensahan na daw nila yung kanilang airspace laban sa pambobomba ng Russia. Gabi-gabi na lang po kasi is wala pa rin pong tigil ang Russia sa mga missiles at mga drone attacks na inilulunsad nila against Ukraine. Hindi na daw po kasi makapagtimpi si Donald Trump kay Russian President Vladimir Putin. Ito sabi ni Trump, mga kababayan. I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs if we don't have a deal in 50 days. It's very simple. And they'll be at 100%. Ayan hindi na daw siya makapagtimpi. Pero ang sabi niya, bibigyan pa daw ulit niya si Putin ng 50 days. If we don't have a deal in 50 days, it's very simple. Parang may mali yata doon, mga kababayan. Kasi ang alam ko, kapag hindi ka na makapagtimpi, banatan mo na. 'Di ba? Pero ito, 50 days pa ulit daw yung binibigay niyang deadline or palugit kay Putin. So, for 50 days, pwede pang gawin ni Putin lahat ng gusto niyang gawin sa Ukraine. Bombahin niya, sunugin niya, lusubin niya. For 50 days, pwede pa. Tingnan niyo mga kababayan For 2 months, walang nangyari sa usapan nila ni Putin tungkol sa Ukraine. Walang nangyari sa usapan ni Trump at ni Putin for 2 months. Tapos ngayon, hindi na daw siya makapagtimpi. Pero binibigyan pa niya ng 50 days. At kapag daw after 50 days, hindi pa rin tumigil itong si Putin sa pambobomba niya sa Ukraine, magpapatupad na daw siya ng 100% na dagdag buwis sa lahat ng produkto ng Russia na dinadala sa US. Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Totoo kaya ito? Seryoso na ba si Donald Trump dito? Actually, 4 na beses na silang nag-usap niya ni Putin at lagi na lang daw siyang pinapaasa. So ngayon, nagdududa na yung mga media outlets kung seryoso na ba talaga itong si Trump sa pagbibigay niya ng deadline kay Putin. Baka puro salita na naman ito Well, hindi naman nakakapagtaka kasi nagkaroon naman talaga ng magandang relasyon si Putin at saka si Donald Trump nitong mga nakaraang buwan, Kumbaga siguro nanghihinayang din siya sa kanilang friendship. Pero alam nyo, wala namang masyadong epekto tong buwis ni Trump sa Russia Halimbawa, magpatupad ulit siya ng sanction or dagdag taripa. Kung titingnan natin, wala naman tong masyadong epekto Ako naniniwala, magsusurvive pa rin ang Russia dito Bakit? Ilang taon nang sinasanction ng US ang Russia pero buhay pa rin sila.
Bakit kanyo? Kasi nga, maliit lang naman ang trading system ng Russia at Ukraine. Hindi masyadong nag-aangkat ng kalakal ang US galing sa Russia. So kahit bigyan ni Trump ng buwis yung mga kalakal ng Russia, wala namang malaking epekto yon sa ekonomiya nila. Nandiyan ang China para punan yon. Ngayon, tungkol naman dito sa desisyon ni Trump, bibigyan daw niya ang Ukraine ng mga Patriot missile system. Yung tulad ng binigay ng US sa Israel. Napakalaking tulong talaga nun, mga kababayan. Tapos, ang balita is meron pang 17 Patriot system na hindi ginagamit ng isang kumpanya na ipapadala sa Ukraine. Pero take note, hindi po libre yun. Kung akala natin na libre yun, hindi po. Walang libre sa bokabularyo ni Donald Trump. Wala po yung salitang yun sa kanyang vocabulary. Ang arrangement po kasi is magbibigay ng armas ang US sa Ukraine, pero lahat po yun ay babayaran ng NATO. Kumbaga, ang US ang gagawa ng armas, ang NATO ang magbabayad, at ang Ukraine ang makikipaglaban. So, ibig sabihin, hindi na lang ito gera ng Ukraine at Russia. Gera na rin ito ng NATO at Russia dahil NATO na ang gumagastos with special participation of the United States. So, kumbaga, semi-world war na ito. Hindi man siya nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng traditional na alam natin about World War, pero ang naglalaban-laban na po dito is mga world powers na. Ito, pakinggan ninyo yung sinabi ng US Ambassador sa NATO. You know, we've given you a chance for peace. President Trump is a peacemaker, but if you want war, we will arm Ukraine and Europe will pay for it. Ayan if you want war, we will arm Ukraine. Kung gusto mo ng gera, aarmasan namin ang Ukraine. So, gera na ito ng NATO, US, Ukraine versus Russia. Pero ito yung klase ng World War na imbes na mapagastos ang US, kumikita pa sila. Kasi yung armas na inilalabas nila, binabayaran din yun sa kanila. Very big deal we've made. This is billions of dollars worth of military equipment is going to be purchased from the United States, going to NATO, etc. And that's going to be quickly distributed to the battlefield. Napakatalino talaga ni Donald Trump, business-minded na business-minded. Kaya ang basa natin dito, mga kababayan, baka lalong hindi mahinto itong gerang ito. Kasi kumikita na ang US Di ba nga, habang may armas, tuloy ang gera. At ngayon, habang kumikita ang US, mas lalong tuloy ang gera, di ba po? Alam nyo naman ang mundo ngayon, napapaikot ng pera. Kung matatandaan ninyo, nakipag-away pa dati si Trump kay Zelensky sa White House, di ba? Ang sabi niya kay Zelensky, alam mo, naglalaro ka na lang ng World War Ito, balikan natin yung sagutan nila sa White House. Now you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. So ayan you're gambling world war, sabi ni Trump kay Zelensky. Pero ngayon, kita nyo naman, ang US kasali na dun sa World War na yon. Dahil nagkaroon nga po ng deal na babayaran ng NATO ang US basta magsusupply sila ng armas sa Ukraine. So in short, kasali na ang US ngayon dyan sa gera na yan. So dito mga kababayan, kung titingnan ninyo, may rason naman pala ang US para bigyan si Putin ng 50 days deadline. Kumbaga, as a businessman, malaking pabor to sa US, win-win nito para sa kanila. Kumbaga, kikita ang US dun sa deadline na yun. Dun sa 50 days na deadline, kikita ang US ng bilyong-bilyong dolyar sa loob ng 50 araw. At hindi pa tayo sure kung anong mangyayari after 50 days na yon. Ipapatupad ba talaga ni Trump yung kanyang dagdag buwis sa Russia? O makakaapekto ba ito sa Russia? So marami pa po tayong mga hihintayin dito sa mga pangyayaring to, mga kababayan. So ano masasabi ninyo? I-post lang po ang inyong comment sa ating comment section at pag-usapan po natin yan. So I think hanggang dito na lang po muna itong ating mga balita. Sa susunod po ulit at maraming salamat po sa inyong panonood.